Nay, hindi mo na kami matatanggi sa publiko dahil humingi na kami ng tulong kasi Rapi Tulfo. Ilang beses mo ako tinanggi, kami mga magkakapatid, pinagsaran mo ako ng pintuan. Marami man makakita nun. Napano na mo kami, siyam kami magkakapatid. Kaya lang ba, marami kami? Kasalanan ba namin yung magkakapatid? Kay attorney, ito po ang reklamo po ng siyam na magkakapatid laban po sa nanay nila. Mga kapatid, itinanggi raw kasi sila ng sarili nilang ina. Nagpakilala rin daw po itong dalaga at walang anak sa bagong kinakasama. Mira, pakikwento naman, ano po itong sinasabi ninyong pagiging pabaya ng isang Panchita Sales sa inyo, ang inyong nanay? 2013 po, namatay po yung tatay namin na nandito po ako dun sa Valenzuela. Valenzuela po nagtatrabaho. Tapos, umuwi po ako sa probinsya. Tapos, nagtrabaho naman po ako sa gasan po, sa gasan po na kabilang bayan. Pumupunta po yung nanay namin sa yung tatay namin nung buhay pa doon. Humihingi ng panggamutan nila kasi nga po may tuberculosis sila. Nagbibigay naman po ako kahit papano. Nag-aaral din po ako ng ayos ng time na yun. Kaya lang po, hindi po natuloy kasi po namatay po yung tatay namin August 1. Umuwi pa ako ng probinsya po, doon sa bahay po ng tatay namin. Pagka-uwi ko po, nakasalubong ko na po sila na nililibing na po yung tatay namin. So ngayon po na namatay na ang inyong tatay, itong nanay nyo, I would assume, is sumalo ng responsibilidad ng siyam nyong magkakapatid. Tama ba po? Apo. Una po, inalagaan niya po nung mga ilang buwan yun po, nagtatrabaho po kami ng ate ko. Okay. Tapos po, mga lumipas mo ilang buwan, bigla na po siyang umalis. Kakapanganak niya lang din po nun sa huli namin bunsong kapatid. Sa ngayon po, ma'am, yung inyong nanay, hindi nagbibigay ba siya ng suporta sa inyo? Hindi po. Hindi rin. Ano po ginagawa nitong si Panchita Sales, ang inyong nanay? Sumama po siya sa lalaki po. Ilang beses po na inanap ko po yan nung bata pa lang ako. Nakita po namin ng lola namin. May kasama pong ibang lalaki. Tapos may inaalagaan po yung anak ng kinakasama niya. Tapos nung nakita ko po siya noon, kinuha niya po yung bunso naming kapatid. Tapos kala ko po doon na sa bahay, mag-aalaga ng mga kapatid ko. Nagtrabaho po ako sa gasan. Tapos ko po, gulat na lang po ako, uy Mira, yung nanay mo to, nasa barangay, nagdetermahan sila doon ng bunso mong kapatid. Ano Ganun po, matigil ko lang po kayo, ma'am, no? Nakita niyo ba po itong pinipirmahan sa barangay? Ano po kaya itong pinipirmahan? Naabutan ko lang po, nagbibigayan na sila. Tapos sabi ko po, hindi po pwede yun kasi gusto po ng tatay namin na buo-buo kami. Tapos sabi ng mga tao po doon, wala akong magagawa kasi minor de edad pa lang kayo, walang mag-aan sa inyo. Bakit yung minor de edad po ang pumirma dun sa kasulatan nila sa barangay? Tama ba po ang aking pagkakataon? Nanay po namin yung sumula na pumirma po doon na ibibigay po yung kapatid namin po. Tsaka pinalabas po na hindi po siya rehistrado pa po doon sa amin sa barangay. So in short, ma'am, ganito ang aking pagkakaipon-ipon sa mga facts ng kasong ito, no? Unang-una, biological mother niyo po, si Panchita Sales, tama ba? Apo. Tapos nung namatay ang inyong ama, inalagaan naman kayo ng ilang buwan. Sa kasamaang palad, mukhang nagpabaya at sumama sa ibang lalaki. Opo, Matanong ilang ko beses lang, na ma'am, po. no? Baka naman nag-umpisa tong relasyon niya bago pa mamatay ang inyong tatay. May alam ba kayong posibilidad na ganun? Posible po kasi po kada nanganganak po yung nanay namin, umaalis po talaga siya. At Wala pa pong isang taon yung baby namin, umaalis na siya. ma'am, paumanhin na, pero kailangan ko lang talagang tanong to. Panigurado ba po kayong lahat na kayo ay legitimate child ni Panchita Sales? Yung mga periodo po kasi namin iba-iba eh. Bakit po kaya iba-iba? May marriage naman po silang dalawa. Sabi po kasi sa amin, yung nagparehistro daw po, nagkamali po yun kasi pinanak daw po ang nanay namin sa bahay lang po. Unfortunately, kahit sobrang gusto kong kasuhan ng adultery itong si Panchita Sales, no, wala na tayong right ngayong magkaso noon dahil nga namatay na ang inyong father. Ang magagawa po natin ngayon at ang gusto ko talagang mangyari dito, at least makasuhan man lang siya ng child abuse dahil nineneglect niya ang responsibilidad sa 5 minor de edad niyang anak. So yun, at least may 5 counts siya ng neglect for child Saka po, ako po nung 16 years old po ako nung time na yun, tinanggi niya po ako, saka pinagsaraduan ng pintuan.
dumating po yung asawa niya. So ibig sabihin, ma'am, dinadala niya yung lalaki niya dyan sa inyong bahay. Tama ba po? Hindi po. Nagsama po sila dito po sa Bagong Baryo po. Tapos nung nakita ko po sila, kasi po, hinahanap ko po yung nanay namin, 2014 po. Hinahanap po namin kasi wala nga pong magbabantay sa mga kapatid ko pong maliliit. Alam ba ng lalaki na may siyam na anak to? Si Panchita Opo, Sales? alam niya po, sinabi ko po sa kanya na, siya pa nga po yung tinanungan ko na kung kilala niya po yung nanay namin. Kasi po, nagsabi po sa amin na Michael Sumo daw po yung tatay, yung kinakasama ng po namin, ng nanay namin. Nagtanong po ako kasi nagsabi po sa akin na vulcanizing na po, Somo vulcanizing. So pagpunta ko po sa Somo vulcanizing, siya po mismo yung tinanungan ko, kilala mo po ba si Panchita Sales? Nanay po kasi namin siya, hinahanap po namin. Sabi niya, hindi niya daw po kilala. Tapos po noon, may nakausap po akong tricycle driver, sabi niya sa akin, ano ba pangalan? Sabi ko, Panchita Sales po. Si Panchita, kilala ko yun, alam ko pangalan nun. Sabi nga, hatid kita doon. Sabi ko, sige po. Kasi hindi ko po alam yung bahay Okay, niya. ma'am. Ngayon po na alam natin kilala naman pala siya dyan sa community. Ngayon, matatanong ko kayo, alam niyo kung saan siya eksaktong nakatira. Tama ba po? Nung time po na yon, alam ko po yung bahay niya sa Bagong Baryo. Lumipat na po kasi sila ngayon sa Santa Maria, Bulacan daw po. Tumawag po ako sa kalapit po na dati ko pong natirahan. Nasa duty daw po kasi si Lola Chi. Kaya ko po natanong, no, kung alam niyo ba kung saan siya eksaktong nakatira. Kasi kakailanganin po natin yan pag ating inumpisahan yung kaso. Kung hindi niyo po alam, may mga alam kaming paraan para ipahanap po siya. Kasi siya ngayon ay pumiling tumira sa ibang lalaki. Instead po na Opo, may tumira dyan anak sa na bahay po ninyo. sila ngayon. At wala po silang ni pisong, wala talagang suporta na natatanggap kayong siyam na Wala magkakapatid. po. Wala po. Kahit po sa mga minor de edad lang, wala pong suporta at all. Wala po. Dati po ako nagpapadala po doon kahit pagbili nila ng ganito. Tapos papadala po ako ng damit. Sa 9 and pagkasko, yes ganyan. ma'am, sa 9 and 8-year-old po, sino po nag-aalaga? Hindi ko po kilala yung dalawa po yung bunso namin lalaki. Hindi ko po kilala. Sabi po niya kamag-anak. Pero napuntahan ko na po sila ng personal sa bahay nila. So pinaampon pa po itong mga 9 and 8 years old, ma'am. Tama ba po? Opo. So biktima rin sila ng tinatawag nating human trafficking kung tutuusin. Dahil lahat ng pag-aampon kailangan dumaan sa korte. Wala tayong pag-aampon sa barangay. Paano po yung ibang kapatid nyo na minor de edad? Nasaan po sila ngayon? Nasa probinsya po yung apat. Yung isa po nandito sa kapatid ko po. Parehas po sila, ma'am, na ganun ang ginawa, parang pinaampon sa ibang tao. Tama ba po? Hindi po, yung isa po dito parang specific po. Dinala ko po kasi siya sa nanay namin. Okay. Sabi ko, taisin na lang po niya muna yung naririnig niya kasi nga wala kaming matutuluyan. Since hindi ata kami gustong sagutin ni Panchita Sales upang magpaliwanag ng kanya opinion niya dito, kung ba't niya nagawa to, o kanyang dahilan, or justification man lang, kung bakit niya iniwan ang kanyang mga anak, idediretso na natin, no? Hindi pwede naman tayo mag-usap sa piskalya lagi. Lagi naman nandyan, bukas naman ang opisina nila. Again, papaalala ko, medyo mabigat itong pinag-uusapan natin, at if I were to be asked, dapat tulungan na lang natin mabuo yung pamilya. Dahil sa aking palagay, kapag nakulong yung nanay, sino pa ang gagawa ng suporta? May ipit at may ipit ka, Ma'am Mira. Saka po yung iniwan po kasi ng tatay namin, kami po tinatawagan ng mga kamag-anak po namin about po dun sa papel po ng lupa. Kami po dalawa ng ate ko, buntis po, na-stress kami kasi po tawag ng tawag. May lupa palang naiwan na dapat Opo. i-inherit ninyo, papamana. Opo. Tapos Ayan. po yung SSS po rin yung bahay po na iniwan din sa amin ng tatay namin. Nakuha po ng sayo namin kasi po wala po nakatira. Ma'am, totoo ba na may ibang pangalan itong si Panchita Sales? May iba ba siyang pangalan na ginagamit po? Pagkakaalam ko po, may pangalan po talaga siyang nakarehistro. Sabi po ng lola ko. Tapos ngayon po, yung Panchita po parang yung nickname niya lang, ginawa niya ng pangalan na. Sabi ko nga po, nasaan yung birth certificate niya na may Panchita Sales. Nakakatunayan na Panchita Sales po. So, ni pangalan, ma'am. Hindi niyo po alam ang pangalan ng inyong ina.
Tama ba po? Hindi ko po inano. Hindi ko po tinanong kasi yun po yung nakalagay sa birth certificate po namin magkakapatid. Wala naman pong problema yan, ma'am, no? Dahil pag tayo ay magsasampa ng kaso. Hindi niya naman po alam siguro kung ano po talaga yung totoo niyang pangalan kasi hindi daw po nga nakapag-aaral din po. Then kahit ano pong mangyari, pwede pa rin naman po yan. Dahil kahit alias lang po, pwede nang makasuhan as long as identifiable at iisang identity ng ating akusado. Kayang-kaya naman nyo i-identify pag nakita nyo. Tama ba po, ma'am? Opo. So ang gagawin po natin ngayon, ma'am, kung wala na kayong pag-asa talagang mag-reconcile at mabuo ang inyong pamilya, tutulungan na po namin kayong magsampa ng kaso dito, ma'am. Again, for Saka child po abuse and pala, human yung trafficking. kapatid ko daw po kasi sa probinsya na nag-aaral, Yes, ma'am. sabi po ng ate ko, umalis po kasi sa nagkumukop sa kanya nung iniwan siya ng nanay namin. Ngayon po, umalis na po siya doon. Nandun na po sa tsahin namin. Gusto po sana namin na dito na lang din po dito na lang po sa amin sa aming magkakapatid po para magkasama po kami. Tapos, madali po kami magkita-kita. Magandang tanghali, Sir Michael Sumo, si Attorney Tungol po to, kasama po ni Idol Raffy Tulfo. Kasama niyo po ngayon si Ma'am Panchita Sales, tama ba po? Opo. Ano po ang relasyon ninyong dalawa? Bilang asawa po, live-in partner. Live-in partner po. Alam niyo ba po na may siyam na anak itong si Panchita Sales? Ay, hindi po totoo yan eh. Kasi yung si Panchita po ay pati niya. Yung totoo pong nanay niya, si Nanay Nida, nasa Bulacan. Yun po yung nanay niyang totoo. Ma'am Mira Sales, ano masasabi niyo? Yan po lagi sinasabi nila. Kada lumalapit po kami. So sinasabi mo, Sir Michael Sumo, na sinasamahan mo si Panchita Sales sa pagsabing hindi niya anak tong siyam na to. Tama ba po? Yung tricycle driver po sa bagong barrio po, mga tricycle driver po, yung po yung nakakarinig po ng mga sinasabi nila. Sir Michael, kayo'y naninindigan na hindi anak ni Panchita Sales to. So na yan po, nakausap ko yung yanan ko, si Nanay Nida, damang anak niya. Sa ibang lalaki. Kung sinabi ko na sa birth certificate po, sir, na nakarehistro at nakapirma si Panchita Sales sa birth certificate, parehas ba po ang inyong sasabihin? Sa katunayan po, nung iniwan ng maliit pa sila, binigay kay Panchita. Sir, Di sir, makita simpleng po tanong lang po, nakalaga no? nila. Kung ipakita po namin sa inyo yung birth certificate kung saan nakapirma si Panchita Sales, sasabihin nyo pa rin ba pong hindi niya anak tong mga to? Nakausap ko na po yung si nanay. Anak ko niya yun. Si Siyam na anak. Sige, Si sir. Nanay Nida po ang Siyam na anak. Di yung Sir kasama ko. Michael, Sir Michael, sige po. Mamaya po, makikipagtawagan po kami para alamin ang inyong mga detalye at ang inyong gusto sabihin. Kasi sinasabi ko na po ngayon, nagbabalak na pong magkaso itong mga anak ni Panchita Sales at may ebidensya po kaming anak niya talaga tong mga to ng child abuse at human trafficking. Sir, sana makipag-cooperate po kayo para ibigay lang sa amin ang ilang detalyeng kailangan namin para ipagpatuloy ito. Kung hindi naman, okay lang din. Kasi po, nakausap ko na po yung ano niya, si Nanay Nida. Yung biyanan ko. Yes. Kasi ang totoo ko niyan, anak niya nila yung Siyam na bata. Sige po, sir. Kung ganyan po ang inyong palagay sa mga bagay-bagay na to, then nahayaan po namin ipaliwanag yun na lang po yan pagdating po natin sa piskalya. Pero hanggat wala po tayo doon, syempre, I respect it, wala pa namang katotohanan ng lilitaw. Dahil may version mo, may version ni ate. At sa ngayon may naniniwala. Dapat nakausap ko yung yung mga kamag-anak niya para malaman ang katotohanan. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi kami anak ng nanay namin. At ang sasabihin ng nanay namin, ang magulang namin, ang lola namin. Hindi. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa pagtugon sa amin. Ang gagawin po natin ngayon, itutuloy na po namin ang inyong gusto at tutulungan po namin kayong sampahan ng kasong itong si Panchita Sales dahil siya ay naging isang pabayang ina sa inyo. Maraming salamat po. Huwag niyo po munang ibababa at kakausapin po muna kayo ng staff para sa karagdagang detalye ng aming research team. Salamat po, Ma'am Mira Sales.